Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ibinungkahi ng ilang mambabatas na magpa-psychological evaluation si Vice President Sara Duterte para malaman kung karapat-dapat pa siya sa posisyon. Hindi raw kasi katanggap-tanggap at nakababahala ang mga binitiwang salita ng bise, kabilang ang pagpapahukay sa mga labi ng dating Pangulo para itapon sa West Philippine Sea. Ang Justice Department, pinag-aaralan na kung may nalabag kaugnay nito. Nakatutok si Ian Cruz. Imagined myself cutting his head. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ilan lang yan sa mga binitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos na ikinabahala ng ilang mambabatas. Tingin nila, baka kailangan sumailalim sa psychological evaluation ng Vice Presidente. Suggestion lang naman yun. The people have seen the interview, so parang may something. Hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press con. It would be recommended that she should see a psychologist or psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito hindi po kami. I think she's being overwhelmed by anger and hate. In the case of the Vice President, lumalabas po yung flaw sa kanyang karakter. Kasi natatalo ng kanyang galit. Akala ko AI pero double check ko muna. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap anong tawag mo doon? O hindi mo i-share. Si Senate President Cheese Escudero tinawag na unbecoming o hindi kaaya-aya ang mga sinabi ng Vice Presidente. Si House Assistant Majority Leader Jay Kong Hoon may mas malalim na dahilan kung bakit gusto niyang sumailalim ang bise sa masusing psychological assessment. Ito ay para raw matiyak kung karapat-dapat pang maglingkod sa bayan si VP Sara sa ganitong kritikal na posisyon. Ayon naman kay Senador Cynthia Villar. Siyempre galit kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So, siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Sa ngayon, iniimbestigahan sa Kamara ang paggamit ng Office of the Vice President ng 125 million peso confidential funds sa loob lamang na 11 araw noong 2022. Nagsasagawa rin ang House Quad Committee ng pagsisiyasat sa umano'y extrajudicial killings noong panahon ng ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ikinakasan na rin ganyang investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee. Partikular naman sa banta ni VP Sara na ukayin niya ang labi ni dating Pangulong Marcos para itapon sa dagat. Sinabi ni House Quad Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez na pwedeng papanagutin ang bise sa pahayag na ito. Somebody might file a case against her at nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, pinag-aaralan na raw nila kung may nalabag sa mga sinabi ng bise. Very disturbing for a person of her rank, second highest official of the land. The remarks are unbecoming, I think. It desecrates the memory of a person. It desecrates the peaceful state that he must be in, having already perished, and they disturb the body. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Ang apo ng yumaong Pangulo na si Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc, lubhang nalungkot sa mga sinabi ni VP Sara. Labis daw siyang nabigla dahil binanggit pa ang kanyang ina na si Senador Amy Marcos na isa daw tapat na kaibigan at supporter ng bise ng marami ng taon.
Nakakadismaya anyang makitang pinepersonal ng bise ang mga bagay. Sabi nga daw ng marami, politika lang ito. Sinisikapan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng bise. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kadeting humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony noong Mayo, kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadete. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeting nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video, makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi nito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. This is actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. It happened when the cadet, it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, pinatawan na ng kaukulang parusa ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Hindi naman siya dismissed, but upon learning about the incident, nag-take action agad yung PMA. Noong 2019 PMA graduation ceremonies, may ganito ring insidente na panghingi ng relo sa Pangulo ng isang PMA cadet. Noon, ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suot niyang relo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras. May persons of interest na pero hindi pa matukoy ng pulisya ang dahilan ng pagkawala ng Amerikanong vlogger sa Zamboanga del Norte. Wala pa umanong natatanggap na hiling na ransom kung totoong kaso ito ng kidnapping. Nakatutok si Maki Pulido. As an American, people coming here to tell my family that there's people that want to kidnap me or they're threatening to kidnap me. I don't really know what would happen if somebody did try to come here and kidnap me, right? Would the neighbors help me or would they just sit there and watch? Even last night, I'm scared a little bit. I'm scared. Sa isang vlog noong Setyembre, ikinuwento ng 26 anyos na Amerikanong si Elliot Eastman ang anyay banta sa kanyang buhay. I feel like I've been staying in this area for so long to the point where I don't even know if people like me anymore. Maybe they want bad things to happen to me now. Alas 11 ng gabi ng Huwebes, October 17, pinasok ng nasa 4 na armadong lalaki ang kanilang bahay sa Sitio Tungawan, Barangay Poblasyon, Sibuco, Zamboanga del Norte. Sa paunang investigasyon, nagtangkang tumakas si Eastman pero binaril siya sa hita ng kidnapper at saka kinaladkad hanggang sa baybayin ng dagat kung saan may naghihintay umanong bangka. Pero tingin ng mga pulis, nasa area lang ng Zamboanga del Norte ang mga suspect at wala raw indikasyong nakarating ang mga ito sa Sulu o Basilan. Dahil 4 na araw na mula nang mangyari ang pagdukot at wala pa ring natatanggap na hiling na ransom, may sinisilip na iba pang motibo ang PNP. Normally, sa mga kidnapping case involving yung sinasabi nating grupo ay hindi naman nila sinasaktan. Initially, yung kanilang mga kinikidnap, but this time ay sinaktan kaagad nung makita at nag-resist itong biktima ay sinaktan kaagad and in fact binaril nga siya. So these are the things na kinukonsider. May persons of interest nang tinutuntun ngayon. Iniimbestigahan din kung may kaugnayan sila sa mga local terrorist group tulad ng Abu Sayyaf o BIFF. May mga composite artist sketch na po tayo nung ipinakita po itong picture po na ito. Even dun sa mga rogues gallery po natin ay na-identify po na mga witness. We have the alias so far po. Aside from the 4 na pumasok, may mga nahanap tayo mga witnesses doon. Although hindi pa natin talaga nakokonek kung anong grupo ito. And meron pa din tayong mga persons of interest sa ibang anggulo na nakikita natin.
Nagsagawa na rin ng investigasyon ang mga ahente ng Federal Bureau of Investigation o FBI at binisita ang pamilya ni Eastman noong Sabado. Sa ngayon, nakaalis na raw ang mga ahente ng FBI. Ayon kay General Fajardo, hindi aktibo ang FBI sa investigasyon at hihingi na lang ng update mula sa kanilang legal attaché. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Matapos ang mahigit 2 dekada, hinatulang guilty para sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention with ransom ang 17 miyembro ng Abu Sayyaf Group ayon sa Justice Department. Kaugnayan sa pagdukot sa 21 dayuhan at Pilipino mula sa isang resort sa Sipadan Island, Malaysia noong April 2000 at pag-hostage sa kanila ng ilang buwan sa sulong. Magkakahiwalay noong pinalaya mga biktima matapos mabayaran ang ransom money. Sa desisyong inilabas ng Taguig City Regional Trial Court, sinentensyahan ng 17 akusado ng reklusyon perpetua sa 21 counts ng kinakaharap nilang kaso. Kabilang sa mga nahuli noon ang 2 Abu Sayyaf leaders at ilang pang miyembro, pero nasawi sila sa nangyaring jailbreak noong 2005 sa Camp Bagong Diwa. Hindi lang paihi o iligal na pagpupuslit sa langis ang nadiskubre sa isang barko sa Batangas Port noong Miyerkules. Bukod kasi sa Pilipino at Indonesia na unang inaresto, nabisto rin ang 2 Chinong nagtatago sa engine room ng barko. Narito ang aking pagtutok. Nasa Batangas Port ang barkong ito noong October 16 nang maaktuhan ng mga otoridad na nagpapaihi o nagdidiskarga ng kargang diesel at isinasalin sa mga oil tanker sa Pantalan. Kinukuha nila ito sa isang mas malaki ding barko na sa high seas. May malaki po silang hose na kinabit galing sa tanker, sa motor tanker Cassandra, papunta doon sa mga tanker din ng truck. Yun po yung procedure nila. Clearing po yung talagang harap-harapan po kasi malapit lang po ang opisina ng Maritime saka ng Customs. 6 na Pinoy at 2 Indonesian na crew ng barko ang nadakip ng pulisya noon. Pero kinabukasan, muling binaba ng mga pulis ang engine room ng barko. Makaraang makatanggap ng tip na may nagtatago sa loob nito. At sa mga larawang ito na binigay sa GMA Integrated News, makikita ang 2 Chinese na nahuli. Nagkaroon pa ng challenges dahil yung Chinese na nahuli ay hindi marunong magtagalog. Bine-verify ngayon ng Maritime Group ang mga papeles ng mga dayuhang ito. Hawak na rin ng mga otoridad ang oil tanker kung saan isinali ng diesel na hinihinalang i-deliver naman sa mga parokyano nito. In-identify namin kung sino yung may-ari ng mga truck kasi magkaiba po yung registration ng truck, yung head niya, saka yung mismong tanker. Umaabot sa 95 million pesos ang halaga ng diesel na iligal na dinidiskarga sa barkong ito. Kinasuhan ng paglabag sa anti-smuggling law o economic sabotage at iligal na pagbebenta ng mga petroleum products sa mga suspect na sinusubukan pa naming makuna ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Bagamat Luzon ang tinutumbok ngayon ng Bagyong Christine, ramdam pa rin ang epekto ng trough o bahagi ng mga kaulapan nito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nakaalerto na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo't milyong-milyong Pilipino ang posibleng maapektuhan ng ika-11 bagyo sa Pilipinas. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Bago pa man pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Christine, ramdam na ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Bohol kagabi. At kasunod ng halos 2 oras na pag-ulan, kabi-kabilang pagbaha ang namerwisyo sa mga pangunahing kalsada. Kaninang umaga, naulit ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng probinsya. Binahari ng ilang kalsada sa Negros Occidental. May ilang motoristang pinilit sumuong sa baha. Pero mas maraming sasakyan ang hindi agad nakatawid, kaya halos walang galawan ang trapiko sa isang lane. Kinansela rin ang klase sa ilang lungsod dahil sa masamang panahon. Ang ilang palayan sa lalawigan nalubog din sa baha. Ganito rin ang kalbaryo ng mga residente sa ilang bahagi ng Pikit, Cotabato, kung saan nagmisulang ilog ang mga palayan. Umabot sa lagpas tuhod ang taas ng baha sa ilang lugar.
Ayon sa PAGASA, ang mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao ay epekto ng trough o extension ng Bagyong Christine. Sabi nga ng Office of Civil Defense, isinailalim na sa alert level status red ang Bicol Region na kabilang sa mga unang makakaramdam ng lakas ng bagyo bago mag-iba ng kilos. Ibig sabihin, nakaalerto na ang Regional Risk Reduction and Management Council at lokal na opisina. Nakahanda na rin ang iba pang ahensya ng gobyerno, lalo't sa taya ng DSWD, posibleng umabot sa 30 million ang individual na maapektuhan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, inaasahang lalakas at magtatagal pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Christina. Nakataas ngayon ang signal number 1, dyan po yan sa may southeastern portion ng Isabela, Aurora, northern at eastern portions ng Quezon, Apulillo Islands, ganoon din sa Camarines Norte. Signal number 1 din, dito po yan sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama rin ang Ticao Island at Burias Island. Sa Visayas naman, signal number 1 din sa eastern Samar, Northern Samar, Samar and Leyte, ganoon din po dito sa may Biliran at pati na rin sa may Southern Leyte. Sa Mindanao naman, nakataas po ang signal number 1 dito po sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama naman ang Siargao at Bukas Grande. Inaasahan po sa mga nabanggit na lugar yung masungit na panahon, ibig sabihin po niyan mga pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Christine sa layong 760 kilometers, silangan po yan ng Catarman, Northern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour at pabugsong papalo naman ng 70 kilometers per hour. Sa ngayon po, pakanluran yung pagkilos niyan sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Sa forecast track po ng Pag-asa, posibleng kumilos ang bagyo pa west-southwest po muna sa mga susunod na oras po yan at magpapatuloy hanggang bukas. Saka po ito gagalaw pa west-northwest naman o unti-unti po itong aangat. Kung magtutuloy-tuloy yung ganitong track, posible na ito po ay maglandfall o tumama dito po yan sa may Northern Luzon, maaari pong Huwebes ng gabi o di kaya naman ay sa Biyernes ng umaga. At dahil medyo mabagal po ang pagkilos ito sa ngayon at medyo matagal ding mabababad dito sa karagatan, posible po na lalakas pa yan bago lumapit sa kalupaan. Pero mga kapuso, posible pang magkaroon ng pagbabago sa track nitong Bagyong Christine. Meron po tayong tinatawag na area of uncertainty o yung highlighted part po dito sa ating mapa. Ibig sabihin po niyan, pwedeng umangat o di kaya naman ay lalo pang bumaba yung galaw nitong bagyo sa mga susunod na araw. Depende po sa iba pang weather systems na nakakaapekto po sa movement nito. Ang mga lugar na sakop nitong area of uncertainty dapat din po maghanda dahil yan po yung makakaranas ng direktang epekto ng bagyo sa mga susunod na araw. Ibig sabihin, hindi lang po Northern Luzon kundi posible rin na ito pong bahagi ng Central Luzon. Napakalawak po ng bagyo kaya kahit yung mga lugar na malayo sa sirkulasyon po nito ay nahahagip din ng trough o extension ng mga kaulapan. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, ganoon din dito sa may Palawan, Quezon Province at pati na rin sa Bicol Region. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at meron na rin po mga pag-ulan sa iba pang bahagi ng Calabarzon at ilang pang bahagi ng Mimaropa. Makikita po ninyo dito sa ating mapa, nagkukulay orange, kulay pula at meron pang kulay pink. Ibig sabihin po yan dito sa ating legend, heavy to intense o kaya naman ay hanggang torrential. So yan po yung mga malalakas, matitindi at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Kaya doble ingat at maging alerto po sa posibilidad ng mga pagbaha o di kaya naman ay landslide. Sa Metro Manila naman may chance rin po ng ulan lalo na sa hapon at gabi dahil po yan sa outer rain bands ng bagyo. Makakaranas din ng mga pag-ulan ng halos buong Visayas, lalong-lalo na po ang Samar at Leyte provinces, ganoon din dito sa may Negros and Panay Island. Dito naman sa Mindanao, inaasahan din po yung mga pag-ulan sa Soc-Sargen, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at pati na rin dito sa ilang bahagi ng Caraga Region. Samantala, magiging maalon at delikadong pumalaot sa eastern seaboards po ng Southern Luzon. Pababa po yan dito sa eastern seaboards ng Visayas. Dahil po yan sa epekto rin nitong Bagyong Christine. Mga kapuso, patuloy pong umantabay sa updates at maging alerto dahil inaasahang magtatagal sa loob ng PAR ang Bagyong Christine hanggang sa weekend. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.
Sa nagpapatuloy na kamandag military exercises, sinanay ang kakayahang rumisponde at gumamit ng heavy weapon ng mga sundalo. Nakatutok si Oscar Oida. Walang inaksiyang sandali ang mga kawal habang nirerespondihan ng ilang sugatan sa dagat. Isinakay sila sa rescue aircraft at dinala sa ground. Sinuri ng medical team bago isinikay ng ambulansya para maisugod sa paggamutan. Ang eksenang yan, pagsasanay lang sa kunyari aksidente sa West Philippine Sea. Diyan umikot ang Humanitarian Assistance Disaster Response Exercise sa Burgos, Ilocos Norte kahapon. Bahagi ng isinasagawang kamandag military exercises ngayon sa bansa. Kalahok rito ang Philippine Marine Corps, US Marine Corps, Japan Ground Self-Defense, Republic of Korea Marine Corps, United Kingdom Marine Commandos at Australian Marine Defense Force. Na-execute naman po ng maayos, napakita naman po yung mga capability na talagang kailangan na mayroon ang isang locality. Hindi lang po yung higher authorities or higher agencies ang kailangan tumulong. Kasi po in any disaster na maaaring mangyari, ang mauuna po ay yung mga naandito mismo. Naniniwala naman ang US Marine Corps na napakahalaga na mahubog ng gusto ang pagtutulungan ng bawat ahensya. Noong nakaraang Huwebes naman, magkasanggang hinasa ng Philippine Marine Corps at United States Marine Corps ang kanilang kasanayan sa paggamit ng mga heavy weapon sa Puerto Princesa, Palawan. Ang mga kawal ng 3rd Marine Brigade nagsagawa ng live firing ng rocket-propelled grenade o RPG habang nakasakay sa patrol craft coastal. Kasabay nito, nagsagawa rin ng US Marines ng pagkabutok ng kanilang shoulder-launched multipurpose assault weapon. Ang fire rocket exercise na ito ay para malaman ang kakayanan ng Philippine at US Marines sa paggamit ng malalakas na kagamitan. Bahagi pa rin ito ng kamandag exercises na tatagal hanggang October 25. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.